Ako si Chaddy Boy at ito nga pala ang aming mini farm sa Pilipinas. 2 taon na nga pala ako hindi nakakauwi dito at marami na ring pinagbago itong farm na ito. At lahat ng makikita nyong hayop dito ay naulam na namin. Hindi ko na nga nakuha na ng video ang iba pero mayroon dyang bibe, manok, pabo at gansa. So lahat ng mga yan mga lods ay naulam na namin. Dahil napansin namin na mas mainam pang bumili kaysa mag-alaga sa laki ng gastos. Charot! At ayan nga yung bagong panganak na gansa. Talaga namang napakaingay niyan mga lods at magandang bantay kapag may mga ganito kang farm dahil talagang mag-iingay sila. Pero sa lugar namin mga lods kahit gaano kaingay ay nanakaw pa rin nila. Ganon kalupit ang mga kawatan. At kung mapapansin nyo ay napakaraming aso dito sa farm na ito mga lods. 4 yang mga yan na ganyan kalalaki. At dahil nagbabantay sila at maingay din sila, abay pinukpok yung isa at namatay. Di ba't napakalupit nga naman ng mga kawatan sa Pilipinas? At kapag nakagat sila, abay siguradong ikaw pa ang mauubligang magpabakuna sa kanila. Hindi ba't nakaka-stress ang mag-farm sa Pilipinas? Kaya naman inulam na lang namin lahat ng mga hayop dyan, charot. Kidding aside, mga baboy lang talaga ang na-wipe out dyan mga lods dahil sa tumamang swine flu noon sa Pilipinas. Pero marami pa ring manok, pabo, bibe sa lugar na iyan. At marami na ring improvement ang nangyari sa mga panahong nagdaan dito sa farm na ito. Kapag nagbabakasyon ako sa Pilipinas, lagi akong pumupunta dito dahil nalilibang ako. Malamang yun na nga siguro ang sign na tumatanda na ako. Kidding aside, hindi pa nga habang buhay ang pagiging OFW. Kaya naman, ang vision ko after kong mag-abroad ay mag-for good na sa Pilipinas at bumalik sa pagpa-farming. Ayan na tinahabol nga natin yung biik na maliit dahil ang cute-cute talaga nila. Ayan, napakarami nila at ang ilap nila sa akin dahil ngayon lang nila ako nakita. Pero kapag yung caretaker yung lumalapit sa kanila, ay hindi sila tumatakbo. Siguro ay naaamoy nila ako dahil amoy pawis ako. Ayan, at ang cute nga nung maliit na yon at tinakbuhan din ako. Ayan, at subukan nga natin silang pakainin ng papaya. May mga tanim nga rin tayo dito na papaya at yung iba ay pinapakain natin sa baboy. Talaga namang napaka-healthy ng pagkain ng mga ito. Mas healthy pa sa kinakain ko. Ayan na tinagis na nga natin at takot na takot pa rin sila. Hindi ko alam kung talagang natatakot sila or naaamoy lang nila yung pawis ko. Dahil nanggigitata na ako sa pawis dito. At pati ang kilikili ko, pawis na. Ayan at napakaraming ang damo dito dahil tagulan. Kapag tagulan ay dumadami talaga ang damo dito dahil walang tigil ang ulan. Malamang tag-ulan nga. Talaga nga naman nakaka-relax dito dahil maganda ang view at napakaganda ng hangin. Ayan at sinabi ko sa kasama ko na videoan ako. Kunwari, magiging farmer ako sa araw na ito. Ayan at susubukan ko nga kuhanan ng damo ang mga baboy. Ito ang kinagandahan kapag ang alaga mo ay native pig. So yung mga damo sa paligid ay pwede mong ipakain sa kanila. Ayan at pinuputol ko na nga yung damo at napakahirap dahil ang purol ng binigay ng kasama ko. Ayan at tinagis na nga natin ang damo. Malamang ay lalapit na sila dyan dahil mukhang gutom na sila. Ayan at dadagdagan pa natin dahil napakakonti lang nung hinagis natin. Susubukan natin bigyan sila ng marami para na magkaroon tayo ng ambag sa araw na ito. Ayan at pagod na nga agad ako. Dito ay bibigyan namin sila ng tubig at paliliguan dahil gustong gusto ng mga to ang nagtatampisaw sa putik. Kaya naman binubuhusan namin sila ng tubig dito para mapreskuhan sila ng konti dahil sa araw na ito ay napakainit ng panahon. At gustong gusto talaga ng mga native na baboy na magtampisaw sa mga ganyang putik dahil dyan lumalakas ang kanilang katawan at resistensya. Ayan at tuwang-tuwa nga sila at nagtatampisaw na yung iba sa putik. At ang iba naman ay kumakain pa ng damo. At napakaganda nilang panoorin at nakaka-relax lalo na sa ating mga OFW na walang ginawa sa abroad kundi magtrabaho. At dito lang tayo nare-relax kapag umuwi sa Pilipinas. Ayan at tinaraw-araw ko nga ang pagtambay dito sa farm na ito dahil gumawa kami ng kainan ng baboy. At ito nga nangyari sa akin. Ayan, nangitim ang batok ko. Kaya ngayon, alam nyo na ang sikreto kung paano magpatan.